Part 96, Gretchen. Ilang sandali pa nakarinig siya ng mga patak ng ulan sa bubong ng silid na kinaroroonan niya. At base sa narinig niya, malakas ng ulan sa labas habang palamig ng palamig ang temperatura at dahil memorial service ang diniluhan niya, nakasuot lang siya ng manifest na body tight clothes na binatungan niya ng mahabang coat. At ang malakas na ihip ng hangin ay hindi nakatulog sa lambing na nararamdaman niya. Likas na malamig talaga ang normal na temperatura ng bundok tapos wala pang kahit anong bagay na mahanap si Bianca sa loob para idagdag na pantakip sa katawan niya. Kung alam niya lang na mangyayari ang bagay na to, dapat dinala niya ang kanyang bodyguards or dapat sumabay na lang siya kay Anthony. Hello mga ka-Ashlon. Nako, ano kaya ang mangyayari kay Bianca? Makaalis pa kaya siya sa lugar na pinagdalhan sa kanya? Sa tingin niyo mga ka-Ashlon, bakit kaya dinukot si Bianca? Naku, mukhang si Gretchen pa ang mapagpupuntulan ng galit niya. Comment naman po kayo at lahat yan babasahin ko. Bago pa humabang usapan natin, ituloy na po natin ang kwento. Dapat kasama ni Bianca si Colin para protektahan siya but because of that witch, Gretchen, mag-isa tuloy siya sa biyahe. O hindi kaya sinadya ni Gretchen na mag-isa siyang aalis ng Okomori Villa para di mahirapan ang mga kasamahan nito? Come to think of it, bigla na lang tong sumulpot sa villa kanina at nagpasikat kay Grandma Hermania kahit anong analyze niya. Sa lahat ng mga nakaaway niya, si Gretchen lang ang may motibo na mawala siya. Of course, dahil karibal siya nito kay Colin. At takot ang lahat sa kanya dahil na rin sa pamilyang meron siya at sa koneksyon nila. So si Gretchen talaga ang salarin. Hindi naman mapakali si Hermania na nasa loob ng kanyang silid. Matapos makaalis ni Bianca kanina, tinawagan niya ang mga magulang nito at ipinaalam na pauwi ng anak ng dalawa. Kaya naman, matama na naghintay ang mga magulang ni Bianca sa pagdating nito pero hindi ito nakauwi. Sinubukan din nilang tawagan ang cellphone ng dalaga pero hindi nila to makontak kaya naman nagpatawag na sila sa mansyon ng mga Okamori. Anong hindi pa nakauwi? Okay, okay. Tawagan niyo ako kapag nahanap niyo na siya. Kinabahan si Hermania sa sinabi ng mga magulang ni Bianca. Agad niyang pinatawag ang head chambermaid nila para magtanong kung ano ang nangyayari at kung nakaalis pa talaga ng maayos si Bianca kanina. Baka naman po may importante lang na ginagawa, Madam Hermania. Artista po si Miss Bianca at hindi naman po siya gagala sa kung saan lang. Isa pa, dala niya ang sarili niyang sasakyan kanina. Pero susubukan pa rin naming i-check para mapanatag po kayo. Agad na napatango-tango si Hermania. Magdala ka ng maraming tauhan at mag-ingat kayo, lalo pat malakas ang ulan. Kahit na malawak ang bulubunduking sakop nilang mga Okamori, heavily monitored nila ang lugar. Nang umalis ang inutusan ni Hermania para kunin ang kopya ng surveillance camera ng buong lugar, abala naman sa pagkontak ang pamilya ni Bianca sa Transportation Bureau para mahanap kung nasa ng sasakyang ginamit ni Bianca. Di naman kasi normal na bigla na lang silang mawalan ng contact sa babae. Subalit lahat ng tauhan ay pinadala ni Anthony na naghanap sa kabaan ng kalsada ay walang nahanap maski na maliit na lead kung nasan si Bianca, pati na ang ipinadala ni Hermania. Hindi pa rin nila makontak si Bianca at sobrang lakas pa ng ulan kaya't napagtanto nila kung gaano kaseryoso ang sitwasyong kinakaharap nila. Wala na iba pang mapagpipilian pa si Anthony kundi tumawag na ng pulis. Artistang kapatid niya at anak pa ng kilalang mag-asawang negosyante ng bansa kaya't sigurado siyang mabilis kikilos sa mga ito. Para ko na ring apo si Bianca. Matagal kong nakasamang batang yon. Ngayong nawawala ito, hindi ko maiwasang isipin na responsibilidad natin siya. Naiiyak na sambit ni Hermania. Hindi na mapakalipa si Hermania at hindi rin siya makatulog. Naaawa na ang mayordoma ng mansyon sa matandang babae. Abala si Madam Hermania sa memorial service ni Helena buong araw kahit pa di maganda ang kondisyon ng katawan nito. Huwag kayong mag-alala, Madam. Hindi pababayaan ng nasa taas ang taong may mabubuting puso. Pinaghahanap na ng mga pulis si Miss Bianca kaya't sigurado ko makikita din siya ng otoridad kalaunan. Ang mabuti pa magpahinga na lang muna kayo at baka makasama sa kalusugan ninyo ang masyadong pag-aalala. Pero mariing umiling si Hermania. Paano na lang kapag nakatagpo si Bianca na masamang tao? Nang mawala sa akin ang apo ko ilang taon ang lumipas, subalit hindi naman siya natagpuan. Hindi ko kaya na mangyayari ulit ang nangyari sa nakaraan. Natatakot ako. Siguro kailangan niya ng tawagan si Colin lalo na't ito ay may pinakamalawak na koneksyon sa buong bansa ngayon.
Si Demetrio na ang nagmaneho ng sasakyan habang pabalik sila ng apartment complex. Nasa kalagitnaan sila ng test drive nang bigla nilang umulan, kaya wala na silang choice dalawa kundi ang umuwi. Nang makababa sila ng sasakyan, bahagya pang nagulat si Gretchen nang hawakan ni Demetrio ang kanyang kamay. Isang nagtatanong na titig ang ipinukol niya sa lalaki. Masyadong malamig ang panahon. Your hand is cold kaya hahawakan ko para di malamigan? Kaswal nitong sagot. Kinunutan naman niya ito ng noo. Hindi niya alam kung saan nakukuha ng lalaki ang mga banat nito. Sana malaman niya para makaltok niya sa noo at kung ano-ano ang itinuturo sa asawa niya. Gayunman hindi na siya nagreklamo pa. Totoo na mainit ang palad nito na siyang tumutupok sa lamig na nararamdaman niya dala ng malamig na simoy ng hangin. Pumasok na tayo, baka malamigan ang baby natin. Ayan ito sa kanya. Tumango naman siya at magkasabay na silang umakyat sa kanilang unit. Nang makarating sila sa loob ng apartment, kasol siyang naglakad papunta sa kanyang silid nang pigilan siya ni Demetrio. Let's wash up, tapos mag-usap tayo. Seryoso nitong sambit. Napanunok siya ng daway. Kahit kanina habang nagmamaneho siya ang bagay na ito at mukhang mangyayari na. Pero kahit hindi pa man sila nagsisimula, mukhang alam na niya kung ano ang patutunguhan ng usapan nila. Huminga siya ng malalim bago tumango. Okay. Akbang hahakbang na siyang muli nang hawakan na naman siya at pigilan ni Demetrio. Sabay na lang kaya tayong maligo, tapos doon na rin tayo mag-usap? Suhestyon ito habang may mapanuksong ngisi sa labi. Mabilis niya itong pinandilatan ng mga mata. Tumigil ka nga. Kung ano-ano na lang naiisip mo eh. Kapag ako nainis sa'yo, tutulugan kita at di ako makikipag-usap sa'yo. Aniya sabay irap. Pinagbigyan na nga niya ito kagabi kaya hindi na po pwede ngayon. Mahinang natawa si Demetrio at labag sa loob na binitawan ng kanyang kamay. Bumuntong hininga ito bago tumango. Okay, I'll be quick. Pumasok na siya sa kanyang silid at naglinis ng sarili. Mabilis lang ang kanyang kilos at agad na rin siyang lumabas. Naabutan siya ni Demetrio na nakaupo sa pang-isahang sofa sa salas. Na makita siya ng lalaki agad tong tumayo at lumapit sa kanya. Inawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya papunta sa silid nito. Teka, akala ko ba mag-uusap lang tayo? Lumingon to sa kanya bago sumagot. Yup, mag-uusap tayo sa loob ng silid ko. Pinukol niya si Demetrio na isang nagdududang tingin. Bakit pakiramdam ko hindi lang usap ang pakay mo? Natawa naman ang lalaki sa sinabi niya. You gave me a nice idea. Tumigil ka, Demetrio. Sabing doktor dapat hindi daw dalasan. Malakas niyang bigkas. Subalit agad niyang natutop ang kanyang bibig dahil sa sinabi niya. Nangunot naman ang mata ni Demetrio. Sinabi yun ng doktor? Tila naiinis itong tanong. Hindi siya nakasagot. Hindi naman ito sinabi na hindi dadalasan pero ang bili nito kailangan mag-ingat. Alam mo, dapat magpa-check up ka ulit, nakasama ako, para magtanong ako ng personal sa doktor. Baka naman mamaya, niloloko ka lang ng doktor na nakausap mo. Naiinis niyang binawi ang kanyang kamay na hawak ni Demetrio. Hindi ko alam na ganyan ka pala kamanyakis. Nanlaki naman ang mga mata ng lalaki. What's wrong with that? Sa'yo lang naman ako ganyan ah. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa bago sarkastikong natawa. Dapat lang. Alangan naman ganyan ka sa iba ay akong asawa mo. Sa sinabi niya unti-unting napangisi si Demetrio. Talaga. Imbes patulan ng pang-aasar nito, inirapan niyang lalaki. Ewan ko sa'yo, makatulog na lang nga. Ani at padabog na naglakad palayo sa lalaki pero mabilis naman siya nitong pinigilan. San ka pupunta? Malamang matutulog na. Mag-uusap pa tayo, wife? Puro kalokohan naman ng mga pinagsasasabi mo eh. Mahina tong natawa bago siya hinila papunta sa mga bisig nito at mahigpit na niyakap. Sinubukan niyang itulak si Demetrio pero hindi siya nito hinayaan. Stop resisting. I want to hug you. Namiss kita buong araw? Text ako ng text sa'yo. Tumawag pa ako kanina, pero hindi mo ako pinapansin. Anito sa nagtatampong boses. Napanguso siya at sinubsob na lang ang mukha sa dibdib nito. Busy ako. Bakit kayo magkasama ni Mr. Isolde? Malumanay nitong tanong. Nagangat siya ng tingin kay Demetrio. Ang mga mata nito na dati malamig, ngayon ay masuyong nakatunghay sa kanya. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi at nag-iwas ng tingin. Come on, wife. I'm being honest with you. Can you do the same for me? Malambing nitong sambit. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Mukhang wala naman siyang pagpipilian kung di sabihin ditong totoo.
Nag-apply ako bilang dobber sa kumpanya ni Mr. Isolde. Balak kong mag-resign sa Dynamic Luxury pagtatapat niya. Balak niyang ilihim kay Demetrio ang tungkol sa plano niya pero eto siya ngayon sinasabi na sa lalaki ang lahat pati ng dahilan niya. Mataman namang nakikinig si Demetrio sa kanya habang nagsasalita siya. Makalipas na ilang sandali, natapos na siyang magkwento dito na natiling tahimik si Demetrio kaya naman dahan-dahan niya itong sinulyapan at nakita na malalim ang iniisip nito. Galit ka ba? Kinakabahan niyang tanong. Sinalubong naman ng titig ni Demetrio ang kanyang mga mata. No, and about your departure in my company, papayagan kita. Talaga? Masaya niyang bulalas. Nakangiti namang tumango si Demetrio. Yup, but you have to abide by my condition. Napakurap-kurap naman si Gretchen. Condition? Tumango si Demetrio. Yes, napasimangot siya. Siya nga kanina na nagbigay ng kondisyon, hindi siya pinagbigyan ng lalaki. Tapos ngayon kailangan pa may kondisyon bago siya nito payagang umalis? Ang unfair naman. Anong kondisyon? Nakanguso niyang tanong. Papayagan kitang magtrabaho kay Mr. Isolde basta't simula ngayon, tabi na tayo kung matutulog. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Magtatabi tayo? Di makapaniwala niyang tanong. Bakit gulat na gulat ka? Nagtabi na tayo nung nasa bahay si na Grandma Marie at wala namang naging problema. Isa pa, mag-asawa na tayo, Gretchen. It is normal for us to sleep together. Dapat nasa tabi kita para maprotektahan ko kayo ng baby natin. Hindi siya sigurado pero pakiramdam niya, ginagamit lang talagang rason ni Demetrio ang anak nila. Wala namang mangyayaring masama sa kanila ng anak niya sa loob ng apartment kahit bakit kailangan pa silang protektahan. Paano kung hindi ako pumayag? Mapanghamon niyang tanong. Then hindi ko papayagan ang pag-alis mo. I will tell the HR not to accept your resignation at ipapaalam ko sa lahat na asawa kita. Di siya makapaniwalang napatitig kay Demetrio. Hindi ba't blackmail ang ginagawa mo? Tsaka hindi pa ako handang magpakilala sa lahat na asawa mo ko. Then, let me rephrase it. Hindi ko tatanggapin ang resignation letter mo at ipopromote kita papunta sa opisina ko para lagi na tayong magkasama. How about that? Sinamaan niya ito ng tingin. Gayunman hindi naman natinag si Demetrio. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Okay, deal. Isang malawak na ngisi ang agad sumilay sa labi ni Demetrio. Daig pa nito ang nanalo sa loto kung makangiti. Talagang wagas. Ano pang hinihintay natin? Halika na sa loob. Di na siya nakaangal pa nang hatakin siya nito papasok sa sarili nitong silid. Agad silang naupong dalawa sa gilid ng kama habang hawak pa rin ni Demetrio ang kanyang kamay. Kailan mo ba ako sasagutin, Gretchen? Bigla nitong tanong. Marahas naman siyang napalingon sa gawin nito. Kailangan pa ba yun? Mag-asawa na tayo, di ba? Nagkibit balikat si Demetrio. Kahit na, I want to be your husband and your boyfriend at the same time. Di na mapigilan ang sarili niyang mapangiti. Akmang sasagot siya nang bigla na lamang mag-ring ang cellphone ni Demetrio. Nagkatinginan pa silang dalawa bago niya ito tinanguan. Bago pa man niya naisipang sagutin ng lalaki. Alam niyang busy tong tao at anumang oras maaaring may tatawag dito tungkol sa kumpanya at sa business nito. Nang makita ni Demetrio na si Grandma Hermania ang tumawag, agaran niyang sinagot ng di umaalis sa tabi ni Gretchen. At inilagay pa sa loudspeaker ang tawag para marinig ng asawa niya kung ano ang pag-uusapan nila. Colin, may malaking problema tayo. Nawawala si Bianca. Anito sa natatarantang boses. Wala namang naging reaksyon si Demetrio. Sigurado siya sinasadya niyo ni Bianca. Siguro sinabihan na naman to ng masamang espiritu kaya't naisip ng kalokohan. Di na to nadala at pati si Grandma Hermania dinamay na ng babae. Napasulya pa siya kay Gretchen bago sumagot. Malaki na po si Bianca, Grandma. Siguro nagtatago lang yon dahil wala sa mood. Huwag kang masyadong mag-alala. Magpapakita na yan kapag nagsawa na. Hindi namin siya makontak mula nang umalis siya, Colin. Late na nga siya nakauwi dahil sinamahan niya pa ako. Paano na lang kung mapahamak siya? Tumawag na ng mga pulis ang mga Inoue. Naalala mo ba nang nawala si Helena? Hindi ko na siya nakita ulit. Natatakot ako na baka mangyari kay Bianca ang nangyari sa apo ko. Please, Colin, tulungan mo kung hanapin si Bianca. Puno ng pagsusumamo nitong wika. Walang balak makialam si Demetrio sa mga bagay tungkol kay Bianca at sa pamilya nito but Grandma Hermania is different.
Alam niya na di maganda ang kalagayan ng puso ng matandang babae. Kapag nagkatotoo na mamamatay nga si Bianca, sigurado siya, hindi yon kakayanin ng matanda. Lumingon siya kay Gretchen, subalit hindi pa man siya nakakapagsalita, tinanguan na siya ng babae. Muli niyang binaling ang kanyang atensyon kay Grandma Hermania. Don't worry, Grandma. Gagawa ko ng paraan. Buntong hininga niyang sambit. Nang matapos ang tawag, hinarap niya si Gretchen. Marami pa dapat silang pag-uusapan pero maaantala na naman. Ayos lang ba sa'yo? Natutulong ako sa paghahanap kay Bianca? Tanong niya dito. Muling tumango si Gretchen. Kahit pa may alitan sila ni Bianca, di naman niya maatim na hayaang mapahamak ang babae kung totoo ngang nawawala ito. Papayagan kita, Demetrio, but in one condition. Whatever condition, wife? Tipid siyang ngumiti bago marahang pinisil ang kamay nitong nakahawak sa kanyang sariling kamay. Kailangan bumalik ka sa akin ng buo at ligtas. Dapat walang maski isang gasgas. Isang masuyong ngiti ang sumilay sa labi ni Demetrio bago marahang hinaplos ang makinis na pisngi ni Gretchen. Of course, I will just facilitate my man tapos uuwi rin ako kaagad. Mauna ka na lang matulog. Baka mapuyat kayo ng baby natin kakahintay sa akin. Ngumiti din si Gretchen bago tumango. Sinamantala niya ang pagkakataon para gawaran ng magaang halik sa labi ang babae. Di naman siya nito sinaway na ikinatuwa niya. After kissing her lips, he also kissed her tummy. Aalis lang sandali si Daddy, okay? Matapos makapagpaalam kay Gretchen ay nagbihis na siya ng panibagong damit. Labis siyang nag-aalala sa kondisyon ni Grandma Hermania pero wala siyang tiwala kay Bianca. Kung ano-anong bagay ang pumapasok sa utak nito para lang magpapansin kaya't hindi malayo na isa ang pagkawala nito sa mga kalokohan ng babae. Bago siya umalis, tinawagan niya si Anthony para kumpirmahin kung totoo nga ang sinabi ni Grandma Hermania. I am not kidding, Colin. Nawawala talaga ang kapatid ko. The last mobile signal was located at the foot of Mount Solitude. Anito sa paos na boses. Mount Solitude? Hinanap ni Demetrio ang location ng naturang bundok. Lampas 30 kilometers ang layo nito mula sa syudad at napapalibutan niyo ng maliit na baryo. Hindi yon ang klase ng lugar kung saan magagawi si Bianca. At kung totoo nga na doon huling namataan ang location ng babae, then she is indeed in trouble. Okay, magdadala ako ng tauhan dyan para mapanatag na rin si Grandma Hermania. Ani niya bago pinatay ang tawag. I need to go, wife. Muli niyang paalam kay Gretchen. Mag-iingat ka, Demetrio. May bahid ng pag-aalalang sambit ni Gretchen. Tinanaw ni Gretchen si Demetrio na nasa baba ng apartment complex. May parte sa puso niya na ayaw tong payagang umalis. Kasalukuyan pa ring umuulan. Di man sing lakas ng kanina, pero madalas naman ang daan. Isa pa nagdududa siya sa pagkawala ni Bianca. Hindi kaya paraan lang yun ng babae para kunin ang atensyon ng asawa niya? Sa isipang yon ay napakuyom siya ng kanyang kamao. Sadyang may mga tao talagang ayaw umintindi ng sitwasyon at ayaw tumanggap ng katotohanan. Palibhasa na sana ito na nakukuha lahat ng gusto nito. Pero hindi rin siya papayag na agawin ito mula sa kanya ang kanyang asawa at nakikita niyang wala namang plano si Demetrio na patulan ng babae. Yun nga lang, base sa boses ni Grandma Hermania kanina, labis ang pag-aalala nito sa pagkawala ni Bianca. Parang pinipiga ang puso niya sa kaisipang maaaring may mangyaring masama dito dahil sa labis na emosyon kaya kahit ayaw niyang umalis si Demetrio, di niya napigilan ang lalaki. Nang makaalis na ang sasakyan ni Demetrio ay sinara niya na ang kortina. Pumasok na siya sa kanyang silid at doon nahiga. Ilang sandali pa tumunog ang kanyang cellphone at nakitang si Kendra ang tumatawag kaya agad nitong sinagot. Gretchen, my sister is missing. Anito sa natatarantang boses. Napatitig siya sa screen ng kanyang cellphone. Mukhang totoo nga. Nawawala talaga si Bianca. Nabalitaan ko nga. Papunta na si Demetrio sa lokasyon ng kapatid mo para tumulong sa paghahanap. Talaga? Salamat naman kung ganun. Kung sakaling makita mo siya, please call me Gretchen at maraming salamat. Alam niya maliit lang ang tsansa na magawi ang kapatid niya sa tirahan ni Gretchen pero nais pa rin niyang magbaka sakali. Huwag kang mag-alala. Tatawagan kita agad kung sakaling makikita ko siya. Umayos siya ng higa para matulog na pero makalipas ang halos isang oras, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Puno ng mga bagay tungkol kay Demetrio ang isipan niya. Hindi pa rin to tumatawag sa kanya kaya hindi niya maiwasang mag-alala.
Matapos ang ilang beses na pabiling-biling niya sa higaan, bumangon siya at lumabas para uminom ng tubig. Mahina na lang ang ulan pero sa tingin niya, hindi yon titila hanggang sa mag-umaga. Maya-maya pa napatitig siya sa nakasarang pintuan ni Demetrio. Napag-usapan na nila kanina na doon siya matutulog. Wala naman sigurong masama kung papasok siya sa silid nito, hindi ba? Gaya ng sabi nito, mag-asawa naman sila. Imbes na dumiretso sa kanyang silid, doon na siya pumasok sa kwarto ni Demetrio at nahiga sa kama nito. Agad na nanood sa kanya ang pamilyar na amoy ng kobre kama at unan. At hindi nagtagal, tuluyan na rin siyang hinilan ng antok sa tulong ng amoy ni Demetrio na siyang kumalma sa nag-aalala niyang sistema. Dahan-dahan, nagmulat ng mga mata si Gretchen at napagtantong maliwanag na pala sa labas. Nang tingnan niya ang espasyo ng kama, hindi yun nagusot. Ibig sabihin hindi pa nakakauwi ang asawa niya. Ilang sandali pa napapitlag siya na makarinig siya ng ring ng cellphone. Agad niyang napansin na hindi kanya iyon. Dumako ang kanyang tingin sa pang-isahang sofa na malapit sa study table kung saan naroroon ang tumutunog na cellphone. Nangunot ang kanyang noo nang umalis ng kama at tinampot ang cellphone. Napagtanto niya na kay Demetrio iyon. Mukhang nakalimutan pala yon ng lalaki pag alis ito kagabi. Nang tingnan niya ang screen, nakita niyang si Mr. Ocampo ang tumatawag. Wala sanang balak sagutin ni Gretchen ang tawag dahil kahit mag-asawa sila ni Demetrio, hindi niya alam ang mga bagay-bagay na tungkol sa negosyo nito. Pero sunod-sunod na ang naging tawag ni Mr. Ocampo at pagpapadala nito ng mensahe dahilan para mawalan siya ng choice kundi kausapin ng lalaki. Master Colin, may importante pong dokumento ang kailangan niyong pirmahan, bungad ng lalaki. Mr. Ocampo? Agad na natahimik si Mr. Ocampo sa kabilang linya nang marinig ang boses niya. Hindi naman inaasahan ni Jomar na si Miss Miranda ang sasagot ng tawag niya dahilan para matigilan siya. Tinawag pa niyang Master Colin ang boss niya. Narinig kaya yun ni Miss Miranda? Parang nais na lang niyang lamunin siya ng lupa. Sigurado siya, patay siya kay Master Colin nito. Napasulyap naman si Gretchen sa screen ng cellphone ni Demetrio para siguruhin na hindi pa ibinababa ni Mr. Ocampo ang tawag. Parang alam na niya ang nangyayari. Mukhang hindi pa yata nasasabi ni Demetrio sa assistant nito na nagtapat na ito ng totoo sa kanya. Gayunpaman wala siyang planong pangunahan ng asawa niya. Mr. Ocampo, nandyan pa ba kayo? May sadya po ba kayo kay Demetrio? Napatikim naman si Jomar bago hilaw na natawa. Demetrio? Literal na pinagpapawisan siya na malamig. Well, may dokumento kasing naiwan si si Demetrio at kailangan ng pirma niya. Kinagat ni Gretchen ang pang-ibaba niyang labi. Pero wala pa po siya dito, Mr. Ocampo. Hindi pa siya nakakauwi mula nang umalis siya kagabi para tumulong sa paghanap kay Miss Bianca. Sa sinabi ni Gretchen, hindi maiwasan ni Jomar ang pagsasalubong ng kanyang mga kilay. Bakit kailangan pang personal na pumunta si Master Colin doon sa paghanap kay Miss Bianca, gayong di naman to kaano-ano ng lalaki? Akala ba niya balak nitong ligawan si Miss Miranda at ayusin ang buhay may asawa nito? Wala bang emotional intelligence ang amo niya na hindi na dapat bigyang atensyon ng ibang babae kapag may mahal ka na? Gayunpaman hindi yun importante sa ngayon. Ang dokumentong hawak niya nangangailangan ng pirma ni Master Colin. Ayaw naman niyang pumunta kay Master Rohel dahil ayaw niyang makasalumuhang lalaki. Sandaling napatulala si Jomar bago siya nakaisip ng isang ideya. Bakit di na lang po kayo ang pumirma nito, Miss Miranda? Kailangan na po kasi ito eh. Nagulat naman si Gretchen sa suhestyon ng lalaki. Ayos lang ba na ako ang pipirma? Of course, asawa niyo po si si Demetrio, kaya valid din po ang pirma ninyo. Na matapos niyang makausap si Mr. Ocampo, hindi mapigilan ni Gretchen ang matawa at mapailing. Nai-imagine niya ang mukha ng lalaki habang kausap niya ito, para bang takot na takot itong magkamali. Gayunpaman, naligo na siya at nagbihes bago lumabas ng apartment. Hindi naman siya busy ngayong araw kaya pagbibigyan niya si Mr. Ocampo. Isa pa mabait naman sa kanya ang lalaki at sigurado siya sa Demetrio ang nag-utos kaya magsisinungaling to sa kanya. Normal lang, nasusundin nito ang asawa niya. Malapit lang din naman ang dynamic group of companies sa tinutuluyan niya. Halos 15 minuto lamang ang biyahe para makarating doon. Habang lulansya ng taxi, hindi niya maiwasan isipin si Demetrio. Mag-uumaga na lang pero hindi pa nakakauwi ang lalaki.
Sana lang nasa mabuting kalagayan ng asawa niya dahil kapag may nangyaring masama dito dahil sa pagtulong nito sa paghahanap kay Bianca, si Demetrio ang tutuluyan niya. Halos hindi mapakali si Jomar na makitang papalapit na si Miss Miranda. Panay pa ang tingin niya sa paligid para siguraduhin na walang kahina-hinalang tao sa paligid niya. Nang makarating sa gawin niyang asawa ng kanyang boss, agad niyang inabot ang dokumento dito. Nag-aalala pa siya na baka magtanong si Miss Miranda kung bakit kailangan na signature ni Master Colin gayong tungkol sa Dynamic Group of Companies ang dokumento at isang driver lang ang pagkakakilala nito sa lalaki. Pero nasurpresa siya nang di man lang to nagtanong at diretsyong pinirmahan ng dokumento. Hindi kaya nagtapat na si Master Colin kay Miss Miranda at useless na ang takot at pag-aalala niya? Gayon pa man kailangan niyang makasiguro. Ito lang bang lahat? Tanong pa ni Gretchen. Mabilis namang tumango sa Jomar. Yes, Miss Miranda. Maraming salamat sa cooperation ninyo. Tipid lang nang umiti si Gretchen. Wala yon, Mr. Ocampo. Akmang magsasalita pa sana si Jomar nang makasalubong ng kanyang mga mata ang isang di ka nais-nais na panauhin. Bahagya namang nagulat si Gretchen sa bagong dating. Medyo kamukha ito ng asawa niya pero iba nga lang ang aura nito. Kung si Demetrio likas ang malamig na pakikitungo, ang lalaking to nakaharap niya ngayon may bahid ng mapanganib na pakiramdam. At nang dumakaw ang tingin nito sa kanya, sinuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa na para bang pinag-aaralan nito ang kabuuan niya bago nagsalita. Who is she, Jomar? Nako, sino kaya ang lalaking nakaharap ni Jomar at Gretchen? Mukhang kontrabida na naman to sa buhay ni Gretchen at Demetrio. Sa tingin niyo mga ka-Ashlon, ano kaya yung mga dokumentong pinirmahan ni Gretchen at ano na kaya ang nangyari sa paghahanap ni na Demetrio kay Bianca? Huwag po kayong aalis, may isa pa po tayong kabanata. Salamat po.